Mga kapuso, sa Double B! nasa linya natin Secretary Sharon Garin na Department of Energy. Secretary, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning, ma'am. Good morning, Wen, tsaka good morning, Joel. Magandang umaga po sa lahat. Good morning, ma'am. Ma'am, anong basis nung pagpapamulta ng 24 billion dito po sa Solar Philippines Power Project Holdings, ma'am? What's the basis of the penalty at tsaka yung halaga kung bakit nag-arrive po tayo sa 24 billion? First of all, kasi may penalty yan dahil hindi nag-deliver, no? May kontrata, actually there are 42 contracts of, we're talking about Solar Philippines, kasi mas marami pa kaysa sa Solar Philippines na na-cancel. Opo. Naglilinis kami ngayon hindi Opo. lang naman sila yan But majority or most of the contracts are under Solar Philippines. And Solar Philippines actually has about 43 contracts. Mhm. Out of the 43, iba niyan nabenta or iba diyan na-deliver din. Pero 32 ang total na terminate na terminate. So from 24 to 25, 2025, 28, so 28 ang na-cancel namin. Ibig sabihin, dati pa kina-cancel na namin to. Hindi lang yan. So, bakit kami nag-terminate? Kasi hindi nagde-deliver kahit, eto, for example, in Solar Philippines, and many of, or if not all, of the contracts, hindi na renew yung performance bond. Dapat may performance bond ka dyan. Dapat nagbabayad ka ng mga fees namin na annual. Dapat may obligasyon ka And then you have to deliver, no? Deliver the power. So far, kahit ano po yung dapat nag-update ka sa amin kung anong progress ng project, up to today, wala kaming communication from Solar Philippines. Kahit nag-show cause order kami, lahat na dinaanan yan May due process yan But no response from the company. Kahit sa termination, sinabi namin, eto yung fines ninyo, still no response. So, since it's been decided by DOE, so papasa na lang namin sa korte ito. Okay, ma'am, kung gaano po kalaki yung hindi na i-deliver na supply na kuryente ng Solar Philippines? Ito para lang Opo. makarelate ang Opo. Ang Pilipinas kasi sa buong Pilipinas, mga 20 gigawatts yan or 20,000 megawatts. Ang contracts, ang total contracts ng Solar Philippines is actually mga 12 gigawatts or 12,000 gigawatts. Halos kalahati ng Pilipinas yan. Kasi marami yan kasi we project ang growth ng demand Oo. So malaki ang hindi na deliver. Gaano kalaki, ma'am? Gaano kalaki? As of cancellation, ang last na due date ng isang project was December 2025 So kaya natanggal talaga siya. Hindi naman tama kung hindi namin i-cancel. Kasi diba? ma'am, ang balita, doon sa 12,000 megawatts na nakabatay doon sa kontrata, 2% lang po nun ang nai-deliver. na-deliver. Tama ho ba yun, ma'am? Mga 200. Talaga? Wow, bakit Ma'am, nagkaganon ganito lang, man, bakit oh? sila nabigyan ng prangkisa ng Kongreso kung hindi pala sigurado na may kapasidad sila to deliver? Hindi po ba pinag-aaralan nyo ng Congress bago ka magbigay ng prangkisa, lalo na kung 25 years franchise ito, dapat alam natin ng gobyerno at ng legislatura na kaya niyang mag-deliver ng kanyang ipinapangako na kuryente sa publiko. Tama ka dyan, ma'am. Congress naman, inaaral naman, pinapatawag ka bago ka bigyan ng prangkisa, no? Opo. Although, ang franchise kasi hindi naman kasi sa amin yan, Nandun Opo. yun sa Kongreso. Opo. Kung saan ako dati. Opo. Pero, bakit siya nabigyan ng frangkisa? That is a decision made by the legislative, no? So it's a legislative decision, no? Opo. It's the wisdom of Congress. Now, siguro for us, bakit siya nabigyan ng kontrata, no? Oo. Iba rin yung contracts, iba rin yung franchise niya. Kasi at that time kasi mas dumaan din yan ng evaluation, legal, financial, and technical. Pumasa naman siya kasi at that time may mga pa-konti-konti. Siya yung nag-uumpisa ng renewable energy, siguro isa sa mga una. Wala pa ako noon
But nabigyan siya and sumali pa siya sa mga auction namin. So nakapanalo naman siya kasi mababa yung presyo binigay niya. But in the end, I don't know, they were able to sell some of the projects. But ang projects talaga na nandyan pa rin sa portfolio na wala talagang delivery. So that's why we're going after this. Hindi tama yan, hindi makatarungan yan para sa bansa natin. Ma'am, ito ang bintang. Oo. Initial observation. Kasi nag-iingay sa Cabral Files eh. Kaya daw Buwelta daw ito. Binebueltahan daw po si Congressman Liviste itong isyung ito laban po sa kanya. Anong initial reaction ng Department of Energy po dyan? Hindi naman totoo. Kahit hindi siya mag-ingay, if talagang cancel talaga yung projects niya. Hindi naman to personalan, pero okay. Kahit man, kung hindi namin i-terminate to, mali rin ang gagawin namin. Because etong mga contracts na to, commitment to, they will deliver at a certain date kasi kailangan ng bansa. Now, dahil hindi magde-deliver, hindi bababa yung presyo natin at hindi rin manipis ang supply natin. Halos baka mag-red alert tayo this year niyan dahil hindi makaka-deliver. Dapat kasi December pa lang operational na yung project. So, hindi yata tama na wag na namin galawin kasi nag-iingay siya. But as far as DOE is concerned, and then the utilities and the lights in every household in the country, dapat naman may mananagot dito kasi nag-commit may kontrata yan. There's a contract between DOE and the company. So hindi naman pwede, mali naman na palalampasin lang namin dahil nasa posisyon yung may-ari, di ba? Ma'am, anong mangyayari doon sa 12,000 megawatts na hindi na i-produce ng Solar Philippines? Ito po ba ay ililipat sa ibang kumpanya? Kasi sabi niyo nga, kung Wala hindi ba ito mag-a-assume, ma-produce, ma'am? Walang magre-red mag-a-assume. alert tayo this year. Marami po yan yung gustong gumawa niyan. Kaya nga gusto namin tanggalin yung mga legitimate or hindi nagpo-perform na mga companies. Kasi marami po tayong companies na talagang very efficient, nagde-deliver. Local or international, maliit or malaki. Marami po ang magagaling po nating companies. Etong mga iba kasi, kumukuha lang ng kontrata at hindi nagde-deliver. We don't want that kind of company in So, DOE. sigurado Kaya, masasalo. disiplina din. Dapat we only deal with companies na nagtutupad ng commitment nila at we only deal with companies na hindi flippers. So, tinatanggal, naglilinis po kami sa DOE. It just so happens na ngayon, dati pa kami naglilinis, it just so happens na kasama tong Solar Philippines always. Ma'am, yung tanong ni Weng, may sasalo ba? Doon sa 12,000 Ah, megawatts. 12,000. Yes sir, magdo-double time kami. I-auction namin yan or hahanapan ng paraan na yung mga tamang investors ang makakuha ng mga kontrata na yan or mga areas. So, luckily, meron tayong mga investors na in 6 months pwede nilang tapusin. So, we'll make sure that we choose the right investors to replace all this lacking na hindi na-deliver ng mga companies na to. Ma'am, dahil hindi nakakapag-produce ng tama based sa franchise, sa kontrata, itong si Solar Philippines, ano mangyayari sa kanyang prangkisa? Itutulak ba yon ng gobyerno na mapawalang bisa? I think Congress will have to decide on that, Ang frankisa at yung kontrata separate siya. Correct, oo. So we leave the franchise to Congress, Committee on Franchise. Ang kontrata baka part yan ng inquiry nila. Ang kontrata for us is terminated na as far as we're concerned. So will that be relevant sa franchise? Depende po yan sa Kongreso para sa assessment nila. May kakaharapin po bang kaso Solar Philippines dahil dito? If they don't pay the fees, likely kung mag-resist sila na magbayad kung anong dapat bayaran nila, then we'll take this to court. We have talked already to DOJ, to OSG, all the agencies kung anong option namin kasi sobrang laki to yung juice niya. Correct. Pero yan, ma'am, yung decision ng DOE, appealable po ba yan? Sa level ng DOE, hindi na po kasi we've already
given so many chances. Alam niyo kung ilang sulat ang ginagawa at ilang buwan at ilang taon na yan na fina-follow up. Actually, hindi yung naman, we give chances naman eh. Pinagbibigyan naman kung may excuse ka, halimbawa hindi ka makakonect sa NGCP or may problema sa titulo ng property, then we allow naman extensions or substitutions ng project. But this one kasi some of this or most Solar Philippines, for example, never responded to any of our queries. Ni-report, annual reports, hindi sila nagbibigay. Pag nag-chocos order, walang response. Pag nag-notices kami, wala ring response. So, for us, as far as you is concerned, that's finished already. Terminated na yan lahat. Last point ko na lang, ma'am. Sino na talagang may-ari ngayon ng Solar Philippines? Kasi nasa government na si Congressman Leviste eh. Siya ang nag-founder nito. Pero sino na ang tumatayo ng owner nito at yung mga incorporators ba? The DOJ or at mga prosecutor natin will investigate that. We're also investigating. Pero pag DOE kasi tinanong mo, kasi pag naglipat ka ng ownership, dapat sabihan mo ang DOE, no? Kasi tinatransfer mo eh. As far as we're concerned, wala pong request for for assignment ng So ng as bond. far So, as hindi you pa know, nalilipat. si Representative Leviste pa rin na may-ari. Kasi ang yan, it's Solar Philippines, Solar Philippines. But ang ownership ng Solar Philippines is about 99% kay Congressman Leviste. 99%. Okay. Alright. Isa na lang, ma'am. Mahahabol namin itong tanong na ito. Yung pinakabatang Assistant Secretary po na si ASEC Mandy Romero. Yes, May issue rin po sa kanya. Siya daw po ay anak po ng founder po ng Capital Solar Energy. Baka daw merong conflict of, kung pagbabasehan po natin ng batas, conflict of interest po ito, Secretary. Wala na, as far as I know, wala na siya sa project na yun. Kasi actually, kasama din yata siya dati sa project na yun. But as far as I know, wala nang conflict. But I would like to add that the age or kahit ang status niyan is not doesn't really determine yung capacity ni ASEC Romero, kasi ang galing-galing na pag nakita niyo yung Hindi naman po siguro issue yung age. Ang issue lang po talaga it's really improved, kaya naayos na rin DOE because of her talent also and her capability. So I don't want to judge her based on her age. Hindi yun namang issue siguro. Hindi yun ang issue. Ang issue yung yung Conflict sinasabing of interest. conflict of interest, yung Capital Solar Energy. Hindi pa, we've checked before and alam ko divested na sila doon. So there's no conflict of interest as far as the reports have been given to me. Kasi binivet naman yan bago naman i-appoint eh. Correct. Okay. Alright. Secretary, Ma'am, thank salamat you. Thank you, ma'am. Good morning, Opo, ma'am. Good Thank you. morning. Salamat. Si Secretary Sharon Garin ng Department of Energy, mga kapuso.